May panibagong brooding po tayo dito mga ka-farmers at ito po ay 5 days pero mapansin po natin yung kanilang pagkakaiba doon sa mga nauna kong binobrooding noon. 5 days noon sila pero medyo maliliit. Ito ngayon 5 days pero malalaki na sila, parang magwa 1 week na. Mayroon po akong in-upgrade dito mga ka-farmers sa ating broodingan kasi dati napapansin ko marami akong mga mortality. So ngayon, mula nung dumating itong sisiw ko hanggang sa ngayon, mula nung binago ko ang paraan ng aking pagbobrooding, 8 pa lang po yung patay. Yun po yung mga hindi maiiwasan na pagdating, meron po talagang mga mahihinang mga sisiw. Sila po yung mga namamatay kasi talaga mahihina. Yung aking heater dito dati mga ka-farmers ay ito siya at saka yan. Tapos, yan, hindi na po natin inilagay ito. So yung ilaw po nito ay 10 piraso. Ito naman po ay 5 at yan ay 5. So gumagamit po tayo ng 20 piraso, 20 piraso na ilaw na tig 100 watts. So yung aking alaga is 800 piraso pero gumagamit po tayo ng 2000 watts na ilaw. Napakalaki po ng kuryente natin kasi itong pailaw ko umaabot po yan ng 12 to 14 days. Tapos bukod po doon, mayroon pa po tayong ginagamit na lata. Yan po yung ating mga latang ginagamit dati. Pero mayroon pa rin akong mga mortality yon, tsaka napakarami. So sayang, mahal pa naman po ng sisiw sa ngayon. Pero po ngayon, napansin ko, 8 pa lang po yung patay. Ito, tingnan nyo po, nakaangat yan. Mayroon pong gumagana yan dyan na isa. Dito sa kabila, nakaangat din. May gumagana ding isa. So ang purpose lang po yan mga ka-farmers, para po mag-mix yung itong puti natin na ilaw at saka yung yellow na ilaw. Pagka kasi yan ay nagmi-mix yung kulay, mas aggressive po sila. Wala na din po dyan yung mga lata na mayroong uling. At ito lang pong nag-iisang ito ang aking ginagamit. Titingnan po natin yung laman po nito. Yan. Yan po yung laman yan. At uling po yan na mayroong rice hull o kaya ay ipa. Napakainit po dito. Talong-talo po niyan yung 2 po na ilaw na tig 100 watts at saka yung 3 lata na mayroong uling. Talong-talo po ng isang ito. Kaya po mula nung ginamit ko po yan, mula po ng yan po yung ginawa ko, 8 pa lang po yung mga mortality nito at yung mga mahihina po yung pagdating. So mas maganda po yung epekto. Dati po kasi mga ka-farmers ang requirement po is 1 watt per 1 bird. So ito po sa akin 800, dapat po 800 watts lang Pero po 2000 watts yung aking ilaw. Tapos mayroon pa po akong 3 lata na mayroong uling. So parang lumalabas na parang umaabot pa nga ng mga 2500 o 2800 watts. Pero bakit giniginaw pa rin yung aking mga sisiw? So ibig sabihin baka po kulang. Kasi yung aking kulungan, nandito po kasi ito sa makahoy at mataas na area, mahangin. Kahit kulob, malamig pa rin. Lalo po kapag yung ulan po ay mga 2 linggo, 3 linggo, babad po yung ating lupa sa tubig, tapos malamig pa po yung hangin. Kaya yung ating kapaligiran is malamig na po kasi. Yan, kaya hindi po kakayanin ng aking ilaw. Malaki lang po yung aking binabayaran sa kuryente, pero po yung init na kailangan ng ating mga sisiw ay hindi sapat. So hindi po katulad nitong uling, talagang napakainit po dito sa loob. Yan nung mga nakaraan, di ba pinapakita ko po sa inyo umaabot ng 35 degrees Celsius yung init, kaso lang hindi po yun nami-maintain minsan bumababa doon sa 35. So okay lang po yun doon sa mga edad ng ating mga sisiw na 10 araw pataas, 35 degree. Yan. Pero po kapag mga ganito day old hanggang 5 days, 5 days pa lang po kasi ito ayun, 4 to 5 days. Ayan, so ang kailangan po talaga nito is 35 degree Celsius yung dapat hiwa-hiwalay at saka yung kanilang tuka ay bumubuka. So nung nakaraan, ang akala ko ay napakainit na ng ilaw.
napakainit. Kaya po sila ay lumalayo doon sa ilaw, tapos nagkukumpulan po sila doon sa mga gilid-gilid. So nung ma-search ko po yun mga ka-farmers, kaya pala sila lumalayo dyan sa mga ilaw na yan natin, kasi nakababa po yan dati eh. Kaya po pala sila ay lumalayo dyan, kasi nasisilawan sila. Kasi 100 watts yung isa niyan eh, napakaliwanag, tapos napakarami pa, 12 sila. Kaya lumalayo po sila doon sa ilaw, kasi yun nga, hindi po nila masyadong gusto yung liwanag nitong ating ilaw. So ngayon iniisip ko naman na kung sila ay giniginaw, dapat pupunta sila sa ilaw. Pero bakit pumupunta sila doon sa gilid? Eh yun pala, nasisilawan sila doon sa ilaw. Kaya po ang ginawa ko, inalis ko po yan, yung mga ilaw na yan, at nagpalit na lang po ako ng drum na mas mainit po yung ating uling. Ano po, kapag pumupunta sila dyan sa gilid na yan, ibig sabihin mas mainit pa yung gilid kaysa sa dito sa gitna. Kaya hindi po tayo dapat na magtaka, ano, kasi kung titingnan po natin itong larawang ito, na isa po talaga ito sa mga requirement, ano, kapag ganito po yung sitwasyon ng ating mga sisiw, so ibig sabihin nilalamig po sila kapag pupunta po sila sa ilaw. Pero po kapag ganito naman yung sitwasyon ng ating mga sisiw, ibig sabihin sapat lang po yung init. So ito po mga ka-farmers, ngayon medyo masikip na po sila ng kaunti, wala na din po silang pagkain, no? Kaya nandun na din sila sa gilid, tsaka open na to, tsaka yung ating ilaw o kaya yung ating heater ay kaunti na din po yung uling, kaya hindi na siya masyadong mainit, kaya pupunta na din doon sa gilid do. Pero pagkatapos ko po ito mag-vlog, magdadagdag po ako niyan ng uling, tapos lalagyan ko na din yan ng pagkain at saka tubig. Tapos pag na sarado ko to, magbabalikan po yan dyan sila ulit dyan sa labas. So ngayon po kasi mga ka-farmers, kinukuha natin to. So ngayon mga ka-farmers, balik po tayo ipa. Dati dyaryo, ngayon ipa na po yung ating ginagamit ulit, kasi mas maganda kapag kaipa. Tapos pwede po nating patungan ito ng ipa uli, pero mas maganda po kapag kinukuha, kasi para po yung ammonia ay mawala bago po natin uli patungan ng ipa. Ito po yung ating ipa mga ka-farmers na ihahagis mamaya. So ito po, hahagisan na po natin ulit yan, dadagdagan natin yan. Ito po yung ating resal, oh. Nagdagdag na po tayo. Yan. So itong ibinahagi ko na ito ay para landid po ito mga ka-farmers doon sa mga kagaya ko na mga masasabi natin na hindi pa naman talaga as in magagaling na mga nag-aalaga ng 45 days. So para po doon sa mga makagaling, pwede po kayong mag-comment diyan sa ibaba, para pag nabasa po ng iba nating viewers, madadagdagan din po yung kanilang kaalaman. So happy farming sa ating lahat mga ka-farmers. Bye bye.